I-ready mo na yung kanin mo, siguradong taob na naman yung kaldero kapag ka ito yung ulam mo. Lalo na at mahilig ka sa ganitong luto sa galunggong, yung pinrito ko na muna at saka ako pinaksiw. Nagpunta ako ng palengke at bumili ako ng mayo ulam, bumili ako ng galunggong yung nakatumpok para mas mura. Pinatanggal ko na rin yung hasang at saka yung lamang loob para hindi na ako maglilinis pagdating sa bahay. Pagkagaling ko nga sa palengke, hinugasan ko na lang maigi yung isda. Pinakalinis ko at pinakahugasan ko ng maigi para siguradong malinis yung isda. At nang luminaw na yung tubig at saka ko naman pinatuyo para lagyan naman ng asin. Imamarinate lang muna natin kahit ilang minuto lang. Dinamihan ko yung paglagay para malasa yung isda. Shoutout nga pala sa mga taga Muntinlupa at siguradong nakantabay ngayon si Sel Velasco at Teresita Aquino. Bukod nga pala sa galunggong, nakabili din pala ako ng gulay, bumili ako ng isang pirasong ampalaya. Ilalagay natin yan sa paksiw para may konting gulay naman. Kung di naman kayo nakain neto, pwede naman yung okra o kaya yung talong ang ilagay ninyo, masarap din yun sa paksiw. Yung iba kasi kaya ayaw nila, mapait daw kasi yung gulay. Ganon din kasi ako dati, di ako nakain ng ampalaya. Kaya ang ginagawa ko para mawala yung sobrang pait, binababad ko lang sa asin. Hindi rin naman kasi maganda kapag wala ng pait yung gulay, hindi na masarap. Bago natin ipaksiw yung isda, ipiprito muna natin. Pwede rin ipaksiw nyo muna tsaka nyo iprito, pero ako ipiprito ko na muna bago ko ipapaksiw. Kung nakaabot ka na nga pala sa video kong ito, ibig sabihin nag-e-enjoy ka. Paki-like and share mo naman para dumami makapanood. After ko maiprito yung isda, hinugasan ko lang yung pinaglutuan at tsaka ko inilagay yung luya. Ilalagay lang muna natin sa ilalim yung mga pampalasa tulad ng sili. Nilagay ko na rin yung sibuyas at bawang. Inayos ko lang ng kaunti yung pagkakalagay ng mga pampalasa at saka ko naman inilagay yung gulay. Kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video at hindi ka pa nakapollow sa akin, pakipollow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Hiniwa ko nga lang pala yan sa katamtaman laki at saka naman ako naglagay ng suka. Medyo dinamihan ko nga pala yung lagay, gusto ko kasi sa paksiw yung medyo maasim. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng powder ng paminta, sunod naman inilagay ko na yung isda. Kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, pakicomment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. At saka naman ako naglagay ng kaunting tubig, yung gulay lang naman kasi yung lulutuin natin, luto na rin kasi yung isda. Siguradong nakaantabay ngayon sa atin si Ma'am Laura Makatalad, shoutout po sa inyo. Kapag malambot na yung gulay, tsaka naman natin haluin, huwag kayong mag-alala, hindi na madudurog yung isda kasi naiprito muna natin. Para lalong masarap yung pagkapaksiw, lagyan natin ng mantika. Sunod naman maglagay naman tayo ng pampalasa, naglagay lang ako ng katamtamang patis. Kaunting halo lang yung ginawa ko para patay yung pagkakalagay ko sa pampalasa. Patutuyuin pa natin ng kaunti, maganda kasi sa paksiw yung kaunti na lang talaga yung sabaw niya. Parang adobo lang din yan, kapag kakaunti lang yung sabaw lalong mas masarap. After ko mahalo, tsaka ko naman tinikman, sakto na yung alat kaya hindi ko na dinagdagan ng pampaalat. At syempre dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung niluto natin mga lods. Paano, hanggang dito na lang muna, kain tayo mga lods, kanyama na nine. Sakto ya mula sa mga lods, tara mga tamo.